Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. May mga panahon sa buhay natin na ang pakiramdam natin, ang mga problema natin ay dahil sa ating mga kapaligiran, dulot ng ating kapaligiran. Na para bang sinasabi ng puso natin na kung mawala lang sila, kung mawala lang ito, kung mawala lang siya, ay okay na ako. Pero paano kung ang sinasabi ng Diyos ay ang pinanggagalingan ng problema mo, problema natin, ay sa puso natin? Sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na tinipon ni Jesus ang mga tao at sinabi niya, ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas mula sa kanyang puso. Dahil dito nakikita niya na ang pusong merong tinatagong mga galit, hinanakit, inggit, yabang, kasalanan, tentasyon, kayabangan. Ito yung nagdudulot sa atin ng problema kung minsan. At maaaring ganito rin ang nararamdaman mo na ang mga problema mo, akala mo ay galing sa iba. Pero hindi mo alam yung mga tinatago mong matagal na hindi pagpapatawad. Yung matagal, yung kinikimkim mo na galit sa ibang tao. Yung inggit na nararanasan mo sa iyong kapitbahay. Yung sakit nung nakaraan na dulot ng nasirang relasyon. Yung tentasyon, yung kasalanan. Ito yung mga bagay na nasa kaloob-looban natin nagdadala sa atin sa problema sa buhay. Kaya kung papayagan natin si Jesus na siya ang pumasok dito sa puso natin para tanggalin niya, linisin niya ang lahat ng mga ito, kunin niya lahat, ay siguradong mararanasan natin ang buhay na hinahanap natin. Isang buhay na may kaganapan. Kaya nga ang paalala ng Diyos sa akin ngayon ay payagan natin siya. Isuko natin, buksan natin ang ating puso. Isuko natin ang laman ng puso natin. At payagan natin siyang pumasok dito at tanggalin ang lahat, linisin ang lahat. Parang puso natin ay maging bagong muli. Upang ang makapanahan dito ay walang iba kundi siya lang. Dahil ang pinaka magandang kayamanan na ating dapat meron tayo sa buhay ay walang iba kundi si Jesus. Dahil kung si Jesus ang ating tanging yaman, ay siguradong merong kaganapan, may kagalakan, may kapayapaan. May mga problemang dumarating siguro, pero meron kang kagalakan at kapayapaan pa rin. Dahil alam mo na hindi ka nag-iisa. Kaya ito ang panalangin natin sa ating Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, halika sa puso ko. Binubuksan ko ang aking puso sa iyo at linisin mo, tanggalin mo ang mga galit na nandito, na nakatago, palitan mo ng pag-ibig. Tanggalin mo ang kayabangan at palitan mo ng kababaan loob. Tanggalin mo ang anumang kasalanan at palitan mo ng biyaya. Panginoon, kailangan kita. Linisin mo ako ng iyong kabanal-banalang dugo. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aking kailingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay hiniling ko na ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media araw-araw. Isang mapagpalang araw sa iyo, sa mga mahal sa buhay. God bless. God is good.